Alam kong sumagi na ito sa isipan mo. Pagod na akong maging Pilipino. Gusto ko nang umalis dito. Maliit ang sahod, mahal ang bilihin, at ang sarili mong gobyerno, ninanakawan ka. Yung tipong sa Pilipinas, pakiramdam mo, kahit anong sipag mo, hirap pa rin umangat. Kaya marami sa atin ang nangangarap na umalis dito at mag-migrate abroad. Pero ang tanong, saan naman kaya? Yung legal, praktikal, at maganda ang future. Eto na, the top 5 countries na madali at magandang lipatan. Super easy migration. Number 5, Canada. Ang Canada na ngayon, ang isa sa mga favorite second home country ng maraming Pilipino ngayon. Bakit sila pumupunta doon? Doon sa Canada kasi, kulang sila sa tao. Kaya nagkaroon sila ng mga programs tulad ng Express Entry, Provincial Nominee Program, Caregiver Program, na kung saan ginawa ito ng gobyerno nila kasi nangangailangan sila ng maraming nurses, caregivers, skilled workers, IT, at construction. Ang pros doon, above average ang sahod. And then, free healthcare pa. Tapos, pwede ka rin maging citizen doon. Cons lang, well, kung hindi mo kayang malamig na weather, mahihirapan ka sa Canada. Tapos, mataas din ang cost of living doon. Number 4, New Zealand. Kung gusto mo ng work-life balance, ito yon. May green list visa ang New Zealand para sa skilled workers tulad ng healthcare, engineers, teachers, at construction. Ang pros, relaxed lifestyle, safe, at mabilis ang pathway to residency. Ang cons naman sa New Zealand, maliit ang job market at mahal ang mga bahay. Number 3, Portugal. Dito, tahimik pero solid. Sikat ang D7 visa ng Portugal para ito sa may mga passive income at remote workers. Hindi kailangan sobrang yaman. Kailangan lang patunayan na kaya mong mabuhay doon. Ang pros sa Portugal, mababa ang cost of living kumpara sa ibang mga bansa sa Europa. Maganda ang klima doon. Pwedeng maging citizen din after just 5 years. Ang cons, mabagal ang bureaucracy. Number 2, Australia. Matagal na itong dream destination ng mga Pinoy. Doon sa Australia, may mga visa tulad ng Skilled Independent Visa, Employer-Sponsored Visa, Student to PR Pathway. Tapos, doon sa Australia, maraming in-demand tulad ng healthcare, trades, engineers, at yung mga nagtatrabaho sa hospitality. Ang pros naman ng bansang Australia para sa ating mga Pinoy, doon mataas ang sahod. And then, mas malapit siya sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa na nabanggit ko kanina. Tapos, malakas din ang Filipino community doon. Ang cons naman, mas humigpit na ang mga requirements sa Australia, lalo na nitong mga nakaraang 3 years. Maliban dyan, mahal din ang rent doon sa Australia. Number 1, Spain. Ito na, ang pinaka-underrated pero pinaka-powerful. Bakit Spain ang numero 1? Well, 2 years lang, pwede ka nang mag-apply for Spanish citizenship. Yung perks na yan ay in-offer ng bansang